Sa mga nagsasabi na hakot, dapat nga matuwa kayo eh. Dahil kagustuhan ito ng presidente nyo, di ba? Na wag i-impeach si VP Sara Duterte. So, ibig sabihin pala nito, kinokontra nyo ang kagustuhan ng amo nyo. Pero kung alam ng amo nyo yung mga pinagagawa nyo, so ibig sabihin, wala sa puso ng amo ninyo ang sinasabi niya na wag i-impeach si VP Sara. Ganun lang kasimple yun. Talagang ganun naman eh. Yun nga, actually, nasukol siya doon ng Iglesia ni Cristo. Diba? Napakatalino ng Iglesia ni Cristo. Kasi sinukol siya sa sarili niyang bibig eh. Diba? Kumbaga, hinuli siya sa sarili niyang bibig. Hindi siya pwede ritong magbago ng statement. Hindi siya pwede magbitaw ng alanganin ngayon against VP Sara. Why? Kasi nga, nahook na siya ng Iglesia ni Cristo. And alam natin for a fact na this coming 2025 elections, lahat yan manliligaw. Yes. Alam natin yan, nakita nyo naman yan sa wall ng dyan sa may KOJC, doon sa may SMNI studio, dyan sa Davao. Nakita nyo yung napakaraming mga politiko na nagpupunta sa Davao City para lang ligawan si Pastor Apollo Kibuloy. At nandun din sila. Lahat ng mga politiko ngayon, pati yung mga politiko ngayon na tumutulig nandun din. Nakikita natin doon yung evolution mula yung kanilang siguro mula nung natayo yung lugar na yan hanggang sa kasalukuyan makikita ninyo yung mga nandoon. Ganon din dito sa Iglesia ni Cristo. Lahat siya nanliligaw. Kaya nga kung makikita mo halos karamihan sa mga sa mga politiko ngayon, ingat na ingat pagdating sa pagbibigay ng statement dito. Kasi alam nila na mapapahamak sila dito. Kita mo nga sabi pa nga ni nung may tumatakbong gobernador niya sa Laguna, mabuhay ang Iglesia ni Cristo. Yung pa sabi niya, pero sila mismo ang bumabatikos kay Inday Sara. Siya mismo ipa-impeach sila VP Sara. So dito mo makikita talaga na unti-unti nagbabago yung shift. Nagtatransform. At saka, doon sa wall ng SMNI, nakita natin yung transformation talaga nila. From lizard to crocodile. Oo, pataba sila. Pataba. Payat doon. Pero consistent nakita natin. Wall of fake yun daw eh. Wall of fake. Nakita natin doon, Coach Oli, yung picture ng pinakamahal nating presidente. Pinakamahal kasi simula na naging presidente, lahat nagmahal eh. Kaya tawag natin na pinakamahal nating presidente. Iba pa itsura niya ron. Mukha pa yung itsura niya ron, mukha talaga siyang laging pawis kahit malamig. Ang malapit pa doon, yung mga politiko na nagpabasbas kay pastor. Tapos ngayon, lumalabas sa bibig, parang hindi nila kakilala si pastor. Meron nakita niyo yun, ilang politiko nakita ako doon. Nagpabasbas kay pastor. Huwag ka mag-alala, J. Guevara. Sabi nga nila, nalalaman naman natin kung sino talaga yung mga totoong tao sa hindi. Sabi nga, ito nangyari sa KOJC, it's a blessing in disguise. Ngayon, alam na nila kung sino talaga yung mga kalaban at kung sino talaga yung mga totoong kakampi. Yeah. So, pagdating ng panahon at bumaliktad ang sitwasyon, alam na nila kung Ang sino dami nagbaliktaran. Yung nakaupo na lang dito mismo eh. bumaliktad. Oo, tinapon pa tong mic. Oo. Yun na nga. Antayin natin na talagang mabaliktad ang sitwasyon. May narinig pa akong bagong kwento tungkol dyan sa kaibigan mo na yan, Jay. Oo. Nung na-COVID daw yan, Diyos ko. Ay, oo. Naku, wag layo ka na. Wag nyo na akong simulan. Baka tapusin ko. On the other hand, mga partner, meron tayong balita at patungkol doon sa nasayang na mga balotang grabe. Medyo mabigat yun kasi 6 na milyon na balota yun na kailangan nilang sirain. Pero, bakit nila sisirain? Kasi nga naman, official ballot yun, Coach Oli. Ang problema rito, ang COMELEC, tawag dyan, maaga silang nag-imprenta. Kasi sabi nga nila, this is a good development. Dahil dati, nagsisimula mag-imprenta, late na, naghahabol. So ngayon, maaga sinimulan. Ang problema natin, mga bossing, merong mga silang tinanggal, tapos, nag-appeal sa Korte Suprema. Pinagbigyan nag-print na sila, biglang nag-rule ang Korte Suprema. So, nabasura ngayon yung ipinarint nila. And we are talking about 150 million.